Okay, kaya naman syempre ngayon ay makikita natin ang kalagayan sa may Dangwa. Syempre dito talagang dadagsa. Ito, nakikita natin yung live feed natin sa Unit 4. Kasama natin dyan sila Lyndon Valderrama. At nakikita nga natin na hindi pa ganun kasikip. Kaya as much as possible, live na live to, pumunta na tayo dyan sa Dangwa para mamili ng mga bulaklak. Alam niyo, sabi ng DTI, walang SRP sa presyo ng mga bulaklak. Ano? Pero pagdating naman sa kandila, presyo ng kandila, 12 ang gumagawa ng kandila dito sa Pilipinas. Kaya may choices tayo na may makukuha tayo o mabibili tayo mas mura. At bukod pa dyan, may good news pa. Para sa mga babiyahe sa Ondas, mga boss, bumaba na naman ang presyo ng diesel, 20 centavos, at presyo ng gasolina, 35 centavos. Para sa mga gagamit na sasakyan, makakamura kayo. Ayan, oo. Saka syempre sana sa ating mga boss, habang hindi pa masikip sa Dangwa, no? Medyo pwede na silang bumili as early as Tuesday. Hindi pa ba matutuyo kagad yung mga bulaklak? Hindi, meron kasing ways yan. Tuturuan naman sila sa Dangwa kung paano nila okay. isa-store yung kanilang mga flowers. Wisik-wisik ng tubig. Wisik-wisik ng tubig. Yes, alright. Pero yan, habang may live feed po tayo dito sa may Dangwa, syempre importante rin pag-usapan po natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment! Ayan, una sa ating Teka Moment kahapon po, inanunsyo na po ng PRE itong mga LET, PRC passers o mga licensure examinations for teachers. At naku, meron po tayong mga bagong elementary and secondary teachers. Napakagandang balita dahil po sa elementary teacher category, meron pong 25,301 na elementary teachers passers mula sa 70,786 examinees. So 35% or around 36% lang po ang nakapasa. Sa may secondary naman po, from 7 to 7,803 secondary teacher takers or examinees, 26,776 lang po ang nakapasa. So that's 34.4% lang po ang mga nakapasa. And isa sa mga kaibigan ko na si Angelica Yu o si Mika Yu ang nakapasa dito sa LET PRC passer. So again, may mga bago na naman tayong mga teachers sa elementary at sa secondary. At para po sa ating mga boss dyan na hindi pa po alam na na-release na po ang results, pwede po nila yan i-check online. Okay. And again, congratulations. Congratulations to all the passers. Alright, so mula sa good news natin para sa mga bago natin teachers, good news din. Dahil usaping talentong Pinoy naman tayo daluwagi po ang isang all-male Filipino choir, ang Aleron Choir sa 10th Busan International Choral Festival Competition, kung saan nga nag-champion sila. Gold prize ang kanilang nakamit sa Classical Equal Voices category. Ito ay naganap last week sa may South Korea. At ang mga natalo lang naman nila ay 38 groups mula sa 8 bansa. At nakapwesto din pala ang mga Filipino choirs tulad ng Juan Luna Elementary School Children's Choir, gayon na rin ang Coro San Benildo. Ang Aleron Choir ay na-establish noong 2006 ng mga alumni ng Ateneo de Manila High School Glee Club at nanalo na sila ng unang parangal nila noong 2013 sa Vocal Ensemble category ng First Andrea Veneracion International Choral Festival. At magsasagawa po sila ng free concert sa Ateneo High School ngayong November 8, 2014. So congratulations sa choir na ito, Aleron Choir. Nakarinig na ba kayo ng mga all-male choir na nag-perform sa loob ng simbahan? Hindi pa. May halo usually, lagi may halo, usually. no? Pero nakapakinig na kasi ako nito. Parang maganda siyang gawin din sa kasal. Parang Gregorian yun doon. Gregorian Gregorian yun doon. Alright, para naman sa aking Teka Moment, labis po ikinagulat at ikinatuwa ni Manny Pacquiao ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa Hong Kong habang pinapromote po niya ang kanyang laban kay undefeated boxer Chris Algieri. Ito po ay naganap sa Statue Square at tuwang-tuwa po si Manny Pacquiao. Sinabi naman ng mga ibang Pinoy boxing writers na hindi naman ito nakakagulat dahil sa napakabait at napaka-humble nito nga ni Manny Pacquiao at talagang maraming nagmamahal sa kanya. Alam mo, Dayan, kapag sinabi mo kasing Asian, maging yung mga kapatid na ng mga Chinese, mga Hapon, talagang pag sinabing Manny Pacquiao, para bang Asian yan, kauri namin yan. Parang ganon. Hindi katulad na Filipino lamang yan. So, nakakatuwa, proud din sila. Ang Hong Kong, malapit sa paglalabanan nila sa November. Ito yung sa may Macau. So, talagang tanggap na dyan dahil pangalawang beses ng lalaban ni Manny Pacquiao dyan sa may Macau.
Alright, so again, good luck kay Manny Pacquiao at talagang full support po ang Pilipinas and of course, hindi lamang ang Pilipinas kundi ang buong mundo dito kay Manny Pacquiao. Okay, sumula sa atin, Teka Moment, tuloy-tuloy ang ating mga usapin ngayong araw. Kaya syempre pag-uusapan natin itong emergency powers para kay Pinoy dahil syempre pag-uusapan natin ang power supply sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas at itong desisyon ng Supreme Court dito sa very interesting issue na to, dito sa students in bikinis case. Oo nga, narinig ko yan. Pero ito naman, mapapanood din po natin ang Tutok Kalikasan, ang One Life Sports, at ano kaya ang pinuntahan ng Good Morning Boss sa ETC. At syempre, maaari nyo rin kayo mapanood via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!